So yung negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng murang version ng donut. Mas pinadali at mas pinamura. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi nandun po yung pinakang costing po natin. At syempre malalaman nyo po dito kung paano din po siya gagawin. So tara, umpisahan na po natin. So gumawa na po tayo ng ating butter. 2 cups ng all-purpose flour. So kahit anong harina ay pwede po natin gamitin. Instant yeast, Angel brand. Tapos dito, maglalagay tayo ng isang itlog. Dagdag lambot ng pinakang butter po natin. Maglalagay tayo ng tubig, pero ilagay muna natin sa isang lagayan. Kasi dito na po natin tutunawin itong ating asukal at yung ating pong iodized salt. Para sigurado na tunaw na tunaw. So kapag tingin po natin, natunaw na po natin, okay, so pwede na po nating ihalo. Yung paglalagay po ng ating tubig, dahan-dahan lamang po yon. Kasi meron pong harina, natakaw sa tubig, at meron din naman pong hindi. So ang kailangan, yung pinakang butter po natin ay hindi po malabnaw. Parang style paste po lamang. Okay, so ito po yung kaibahan. Doon sa mga nakakaraan nating video, sa paggagawa po talaga ng donut is kailangan po talagang masahin. So ngayon, umuulan. Mas pinadali po natin yung version, hindi na natin kailangang masahin. Mix-mix lang natin ito. Okay, so kapag na-mix na po natin ng ayos, ganito po yung magiging texture niya. Hindi siya malabnaw. Kumbaga para lang siyang paste. I-rest po natin ito at least 30 minutes. Basta babalikan po natin ito kapag nakita po natin na umalsa na. After 30 minutes, alsa na po itong ating pinakang mixture. So, ngayon, piprituhin na po natin. Okay. Dito, para mas mabilis yung pagbibilog natin, gagamit ako ng ganitong measuring cup na stainless. Bale, ito ay na-order ko online. So, maglalagay ako ng link sa gusto pong umorder. At, nagpainit na din po ako ng oil para dire-diretso na. Okay? So, bago natin bilugin yan, isasawsaw po muna natin para hindi didikit yung pinakang mixture natin dito. So, ang gagamitin nating sukat ay 1/2 teaspoon. Tumitimbang ng 3 to 4 grams. So, yung pinakang apoy natin, hindi kailangan na sobrang lakas. Baka naman mahilaw yung loob. And then, hindi naman kailangan din ng mahina. Kasi ang mangyayari doon, pwedeng tumigas yung ating dough and then sisip-sip siya ng oil. Magiging oily yung ating donut. Yung tamang lakas lang. So, mabilis lamang po itong maluto ha. Once na lumutang na, medyo intayin lang natin na medyo mag-brown and then luto na po yun. Ganitong brown is okay na sa akin. Kagandahan na yan. Yung ganitong strainer, ayan sa mga nagtatanong, na-order ko din siya online. So, kung order kayo, maglalagay din po ako ng link. Okay, so ito mas better po na ititinda natin ng mainit pa, bagong luto. Kaya mas maganda kung talagang kakariri natin to. Pag-aaralan natin yung oras ng kabilihan para si customer sigurado na laging bago yung mabibili. Okay, so ito lulutuin ko lamang po lahat para may idea po tayo kung sa 2 cups ilan po yung magagawa po natin. 2 cups natin is mabilis lang naman siyang lutuin. Ngayon, habang mainit-init pa po ito, i-coating na po natin yan para mas ma-coat po ng ayos dun sa donut balls po natin. So, gagamit tayo ng 2 Tupperware para mas maalog natin ng ayos. Paghahatiin natin kasi yung kalahati, lalagyan natin ng purong sugar lang at yung kalahati naman ay milk. Diba? So, dahil kaunti lang naman itong ginawa natin, dito, maglagay lang ako ng 2 tablespoon ng sugar. Yan. Dito naman, sa kalahati, maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng powdered milk. So, kahit anong milk, pwede po natin gamitin. Bali, ang ginamit ko po ngayon ay Bear Brand. Yung totoong pang donut, skim milk po yung ginagamit. So, wala po akong available dito, kaya hindi ko nagamit. Para mas masarap, lalagyan natin yan ng mga 1 tablespoon lang ng asukal. Pagkatapos nito, aalugin na lamang po natin. Diba?
ba? Ngayon, kung gusto nyo pa, mas madaming coating, pwede din po tayo ditong gumamit ng cinnamon powder. Paghahaluin din po natin, asukal at cinnamon powder. Naku, ang sarap din nun. Ang bango-bango. Okay, so ang sunod na, pwede na po natin tigman. Ang sarap. Pero yung loob niya. Diba? So, ang ganda ng loob. Tinapay na tinapay po yan. At habang ginagawa din natin to, habang niluluto hanggang ngayon, maaamoy talaga natin dito yung donut na tinatawag natin. Tapos, pinakang tinapay niya is malambot din. So, kung nagkikrave tayo sa donut or naghahanap tayo mabilisan kung paano po gagawa ng donut, so ito may i-recommend ko po sa inyo. Sigurado magugustuhan po ninyo ito. Idea naman po sa pinakang packaging. Pwede tayong gumamit ng maliit na cup, pwedeng maliit na supot. So, pwede natin itong lagyan ng tigpa 5 pieces. Diba? Tapos, kapag nakalagay na sa ganitong cup, pwede rin natin lagyan ng toothpick. Para hindi na maglalahok, di ba, yung kamay nung bibili sa atin. So, di ba, ang ganda-ganda ng tingnan. Oh. Pang mabilisan at madali ang extra income, mga katipid tips. Ngayon, ang magiging tanong naman po dito, katipid tips, magkano naman po yung ginawa nyo pong donut balls? So, mag-costing na po tayo. Okay, so umpisahan po natin sa harina at tubig. Pagsamahin na po natin, 17 pesos. Bali, ang 1 kilo po ng flour ay 60 pesos. Sugar and salt, pagsamahin na din po, 4 pesos. Masukal po dito sa lugar namin ay 80 pesos. Pagsamahin na din po, yeast at saka itlog, 10 pesos. Pinaka-coating po natin, lahat na base po ito sa 2 cups na ginawa po natin. Sabihin na po natin na 20 pesos. And Milkman po yung gamitin po natin, pasok na po yun doon. At mas bababa pa kung purong asukal naman po yung gagamitin po natin. Kaya ang total po ng ingredients ay 51 pesos, pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Sa pinakang packaging po natin, sabihin na po natin na 15 pesos. Kung ganito man po yung gamitin natin or kung supot. Magagamit lang naman po tayo ng 21 na cup kung tigli 5 piraso po yung ilalagay po natin. Ito naman pwede nating ibenta ng kahit ilan po yung bibilhin po nila. At i-plus na din po natin dito yung gas, labor, oil. So, sabihin na po natin na 30 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. So, ito hindi po takaw sa mantika. And then, madali lang naman siyang lutuin kasi 2 cups lamang po yung ginawa po natin. Kaya ang total po ay 96 pesos. So, hindi natin siya pwedeng ibenta ng piso kasi parang lugi pa po tayo sa pagod doon. 'Di ba? So, pwede natin itong ibenta ng 2 pesos. So, kung bentahan ay 2 pesos, i-times natin sa 108 pieces na nagawa po natin. So, bebenta po tayo ng 216 pesos. At kapag minus po yung puhunan, so posible po tayong tumubo ng 120 pesos. So, ang laki ng posible po nating tubuin dito sa donut balls. Kasi 2 cups lang, may 120 pesos na po tayong tutubuin. Okay, so imagine, paano na lamang po kung 1 kilo yung niluto po natin at napaubos po natin. So, nasa 400 pesos po yung posible po nating tubuin dito sa donut balls. So, kung maaalagaan natin to, ma-maintain po natin lagi na mainit yung mabibili ni customer, eh sigurado kikita po tayo sa donut balls. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naidagdag na magandang negosyo idea po sa inyo. So, kita-kits na lamang po ulit sa next video. Bye!